after ng service, wag muna kayong aalis kasi meron po akong mga ipapakita sa inyo mga pictures. Ito na yung ating aabangan sa ating Christmas party. Mamaya ay makikita nyo na. Ang daming artista. Sino naniniwala dito? Maraming artista sa December 28. Ang nakalista na ay 8. Bali 10 na artista ang ating makikita. Meron bang international? Merong international. Talagang grabe ni handa ni Lord. So, mamaya po, anniversary po ng Jesus the Anointed One Church sa Batangas Coliseum. If you are available, kung meron po kayong sasakyan, pwede po kayong pumunta doon. Start po yon ng 2 p.m. Pero pwede na pong pumunta ng mga alas 12. Kasi pag pumunta kayo doon ng late, wala na po kayong mapepestuhan. That's why I encourage po na bawat isa ay, kung kayo pupunta, mga agahan ninyo, mga 12:30, pumunta na kayo doon. Ano po? Kasi kami ay nandoon, kaso nga lang, nakahiwalay po kami ng upuan dahil kami sa baba. Then, yung the congregation ay di doon po sa may side. So, kung kayo ay pupunta, di PM nyo na lamang po kami at nang mag-picture na lamang tayo doon after. Amen? And bukas, 4 days po yon, Monday to Thursday, meron po tayong leadership camp. Palakpakan naman natin si Lord. At ang mga delegates po natin, yung po ay sa Batangas po naman yon, sa Mega Church gaganapin. By God's grace, tayo po ay, ilan tayo? 41 delegates. Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan, ang makakapunta sa leadership camp. Pwede pa po bang humabol? Titingnan. Pero pwede pa yan. Kung ano. Anyway, yung po ay for leaders and becoming a group leaders. Yan, ang ating pong leadership camp. And December 25, meron tayong Christmas service. Dito na kayo magpasko, 8 a.m. to 10 a.m. lang. We have a Christmas service. And ayun nga po, iniimbitan ko kayo, December 28, ang ating Christmas party. December 30 ay meron po tayong worship night. Amen? Praise God. Ken, raise your hand. Ken. Taas ang kamay mo. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. By God's grace, siya po ay pumasa sa kanyang board exam. God bless you. Si Ma'am Marceli, paperman na lang ng appointment. Tama po ba? Nakapasok po siya sa DepEd. Praise God. Sino pa magte-testify? Si Atina, merong bagong Montero. Ano ba? Sino pa bagong girlfriend, bagong boyfriend? Wala na. Okay. Let's start. Still, we are on the series, we called it Buhos. Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, buhos. Pag sinabing buhos, it means hindi ito patak, hindi lang ito simpleng tulo, or hindi lang ito sapat. Pag sinabing buhos, ito po ay overflowing. Hindi kayang pigilan. Parang pag-ulan, pag bumuhos, ay nakaw talaga namang kahit yung nasa pinakailalim ay tatamaan pa rin ng tubig. Last week, nakita po natin ang buhos biyaya. Yung grabing love ni Jesus. Point na meron tayong access sa Panginoon 24/7. At ito, ang Panginoong Hesus, hindi lang niya tayo pinatawad, kung hindi ang Panginoon ang pumalit sa pwesto natin. Now, dahil tayo malayang nakakalapit sa Panginoon, today we will talk about buhos na pagpapala. Sabihin mo sa nasa kaliwat kanan mo, power. Power. 2 Corinto chapter 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kayo po ay pamilyar na dito. Pwedeng ang Panginoong Hesus ay ipanganak bilang isang hari. Pwedeng ang Panginoong Hesus ay ipanganak sa isang
mayaman na pamilya. Pero bakit ang Panginoong Hesus ay kailangang ipanganak or doon siya ipinanganak sa sabsaban? Dahil every details ng pagpunta ng Panginoong Hesus ay meron itong pagtubos. Ang cross, ang ibig sabihin ay salvation. Kung bakit ang Panginoong Hesus ay nilatiko 39 times para tayo gumaling sa ating mga sakit at karamdaman. Now, kaya ang Panginoong Hesus ay pinanganak na mahirap, ano sabi ng Bible? Upang tayo'y maging mayaman. Sino dito ang mga mayaman? Sabi mo sa nasa kaliwa mo, nasa ng iyong kaliwa. Sabi mo, pagyayamanin ka ng Panginoon. Sabi mo sa nasa kanan, ikaw ay super blessed. Alam niyo ho, kabiyaya ng Panginoon ay, ito ay matinding reminder at matinding revelation na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, paano nga ba dadaloy ang pagpapala? Number 1, you need to acknowledge that everything is from God. Kailangan mong malaman, kailangan mong maintindihan na lahat ng meron ka ngayon ay galing sa Diyos. Lahat ng meron ako, sa Diyos galing. Iyan ang pinakalaging panglaban sa ating self. Whatever na pwede mong sabihing dahilan, kaya ka may blessing dahil ito'y sa Diyos. Ang talino na meron ka, sa Diyos galing. Ang influence na meron ka, sa Diyos galing. Ang trabaho na meron ka, ang business na meron ka, ang talent na meron ka, sa Diyos galing. At kung meron pang hindi nabanggit kung bakit ka successful ngayon, praise God, sasabihin ko sa iyo, iyan ay sa Diyos galing. Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Alalahanin mo ang Panginoon, bakit? Siya daw po ang nagbigay sa iyo ng kakayanan maging matagumpay. Kaya kung ano man ang meron ka ngayon, praise God. Yan ay sa Panginoon. Ang mundong ito ay meron sarili niyang definition ng rich. Kaya nga may mga pinag-uusapan, pagka ayaw nila ng mga usapang pera, dahil pag-usapang pera na daw ang usapan, pag-usapang giving na ito daw ay sa demonyo. The truth is this, pwede talagang gamitin ng demonyo ang ating mga resources, ang ating mga pera. Kaya ang mga tao ay naging sarado pagdating sa usapang tayo ay ibe-bless ni Lord, tayo pagpapalain ni Lord, dahil naghalo na ang definition ng rich, ng ibig sabihin ng world at ng word. Parehas na sinabing blessing, parehas na sinabing rich, pero magkaiba ang definition. Let's talk about first yung tinatawag nating worldly rich. Ito yung yaman ng mundo. Ito ay usapang pera, pero paraan kung paano sa mundong ito umiikot. Galing ito sa mga successful businessman, galing ito sa mga vloggers, galing ito sa mga taong nagsimula sa kaunti at biglang dumami, galing ito sa mga tao na nag-try at yun ang kailang ginawa, kaya sila yumaman. Ito ay ng pagyaman na naka-system na sa mundong ito. Naka-base sa sarili. Praise. Parang ang mas maganda yan. Ito ay ang definition nila ng pag sinabing, gusto mong yumaman, kailangan ayos ang status mo. Ang thinking nila sa pag sinabing rich, ito'y patungkol sa status, ito'y patungkol sa power, ito'y patungkol sa control. At ganito minamanipulate ng mundong ito pag sinabi, yayaman ka, ganito ang sistema, ganito ang gagawin. Anong pinapakita ng mundo? Labanan na ito, sigat na ito, diskarte o diploma. Gusto mong pagpalain, gusto mong yumaman,
Doon ka sa may discarding, may daya. Shortcut kahit makompromise ang iyong faith. Gusto mong pagpalain ka, gusto mong yumaman ka. Overwork, kahit sira na ang mental health, sira na ang pamilya, at sira na ang balanced life. Basta magkapera kahit wala ng peace. This world is trying to make people passionate about sa tinatawag nating pera. Hanggang sa dumumi ang system, ginigipit na ang mga tao. Kailangan mong magkapera para maranasan mo to. Kailangan mong magkapera dahil nasa pera ang power. Kailangan mong magkapera dahil nasa pera na ang authority. Kaya ang mga tao, kahit ayaw nilang gawin, dahil yun na ang sistema, parang korupsyon. Dahil yun na ang sistema, hindi na sila makapalag. Kahit paanong ayos, kahit paanong righteous ng puso, dahil pagdating sa sistema na yon, sila ay gigipitin. Ganito na talaga ang patakaran, ganito na talaga ang ikot ng mundo, kailangan mo nang gawin ito. At ipapaunawa sa iyo, alam mo, pag ginawa mo to, ipapakita ang mga masasaya, ang mga opportunity na pwedeng maranasan. Dahil pinapakita ang mga masasaya, ginigising sa tao ang pagiging greedy. Ano ba pag sinabing greedy? Selfish desire for more. Ito yung mga pangsariling gusto mo na talagang gusto mo laging meron. Kaya, nawawala na yung para sa Diyos. Pag pumasok na ang greediness, it's all about self na ito. Sarili mo na. Pag si self na nagte-take over ng kung paano mo pagpapalain ang sarili mo, nabubuo na ang pride. Nagkakaroon na ng self-reliance. Wala na si Lord. Basta gusto ko na lamang yumaman. Gusto ko na lamang ng pera. Bakit? Kasi ganito na ang sistema ng mundong ito. Pero ano sinabi ng Bible? 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desire that plunge them into ruin and destruction. Ang sinasabi ng Bible, ang mga taong nagnanais yumaman, mabilis mahulog sa temptation. Instead na makapag-isip, wait upon the Lord, nakaw, gagawa na ng sarili nilang desisyon na parang mas okay, parang mas mabilis. Ano sinabi on the verse 10? For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Ito ang minsan na madalas nami-misinterpret ng mga tao. Kung bakit daw ayaw pag-usapan ang pera, dapat daw ang pera hindi pinag-uusapan sa church dahil money is the root of all kinds of evil. They forget yung unang sinabi, for the love. For the love. Ibig sabihin, yung pagmamahal sa salapi. Ang sabi dyan ng Bible, dahil sa pagmamahal sa salapi, dahil sa gustong yumaman, iniiwan ang pananampalataya. At ano sabi ng Bible? Lalong dumadami ang pighati. Pwedeng sa world ay meron sa iyong sinasabing definition ng rich. Tunay naman kahit ikaw ay wala sa church, kahit ikaw ay wala kay Lord, ikay magkakapera. That's the reality. Pero ang mundong ito, ang ino-offer ng kayamanan ay walang kapayapaan. Meron ng pera, takot pa ding mawalan. Merong pera, pero nabubuo din ng pride. Merong pera, pero merong broken relationship. Kung kailan nagkapera, saka nasira ang pamilya. Merong pera, pero merong guilt, merong emptiness. Merong pera, pero mukhang rich sa labas, pero ubos sa loob. At hindi ito ang kayamanan na gusto ni Lord sa atin. The reason kung bakit kailangan nating i-acknowledge ang Diyos sa lahat ng meron tayo, kasi kapag sinabi mong lahat ng meron ay galing sa iyo, ibig sabihin, tumatakbo ka na kung paano ka rin pinapatakbo ng system na ito.
Kaya ngayon, ang gusto ko pong i-point out sa inyo, huwag nyo lang i-desire na maging rich. I-desire nyo ang ano? Maging righteous rich. Ito yung yaman na galing sa Panginoon. Hindi ka lamang mayaman dahil bunga ng sistema ng mundong ito. Yumaman ka or pinagpala ka ng Diyos dahil ito'y mismo'y galing sa Kanya. Blessing na dumaloy sa tamang proseso. Blessing na bunga ng obedience. Blessing na bunga ng faithfulness. Blessing na bunga ng integrity. Blessing na bunga ng tiwala sa Diyos. Hindi man madalian, pero walang nako-compromise na pananampalataya. Hindi nabibitawan ang relationship sa Panginoon. At itong blessing na ito ay panigurado pagdating ng pagpapala, dire-diretso ang joy and peace at ang purpose. Hindi ka lang mayaman, buo ka pa. Proverbs 10 verse 22, the blessing of the Lord makes a person rich, and He add no sorrow with it. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko, pwede mong makuha ang richness, pwede mong makuha ang pagpapala, kayamanan sa mundong ito, pero meron itong kasunod na kapighatian. Pero ang pagpapalang galing sa Diyos, ito ang magpapabigay ng mas matinding increase at wala itong kasunod na kipaghatian. Sino dito ang gusto niya? Hindi lamang siya basta rich, kundi siya righteous rich. Amen? Hindi ka lang basta mayaman, kundi you're righteous rich. Ito'y bunga na galing sa Diyos. Hindi na compromise ang iyong pananampalataya. At dahil gusto mong ikaw ay righteous rich, kasama na doon ang pag-acknowledge na lahat ng meron ka ngayon ay galing sa Diyos. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, or galing sa Diyos, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like a shifting shadow. Ibig sabihin, lahat ng mga mabubuti, lahat ng mga magagandang nangyayari sa iyo, lahat yan ay galing sa Diyos. Galing sa iyong Ama sa langit. At dahil alam mo lahat ng meron kay galing sa Diyos, madali na para sa iyo na sundin ang principles ng Diyos. Amen? Si Satan yan ay masyadong greedy, masyado yang madaya. Lagi niya sinasabi, huwag kayong magpapadaya dyan. Lagi yan meron niyang kanya-kanyang sariling ano. Ang principles ng mundong ito, it is very contradict sa kung ano ang principles ng Diyos. Are you getting the point? Wala, kaya nga minsan aalis na lamang sa pananampalataya dahil sa mundong ito daw yung kailang nakita, ganito daw ang testimony ng iba. It is very contradict. Ang isa sa mga best example ay ang ating tithings. Yan na naman, pastor, yan naman ang pag-uusapan. Ang tithes, listen, ay hindi example ng generosity. Ang tithes ay example ng faithfulness. Dito ngayon papasok kung talagang ina-acknowledge mo ang Diyos as your source. Malakias chapter 3 verse 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Ano sagot? Hindi. Ngunit, pinagnanakawan niyo ako, sabi ng Panginoon. Sa paanong paraan, sabi ng tao? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kaya po, ang tithings, it is not generosity. Masasabi mo bang generous ka kung binalik mo lang ang totoong kanya? Example, ako'y humiram ng gamit. Nung binalik ko ba yung gamit na yon, kailangan ko bang sabihan or kailangan ba akong makarinig sa binalikan ko ng gamit ng, uy, napaka-generous mo naman, napaka-mapagbigay mo naman? Hindi na di-develop
sa tithings ang generosity. Ang nadidevelop sa tithings ay yung karakter mo na ikaw ay naging mabuting katiwala. Are you getting the point? Hindi ito pagbibigay na, nagbibigay ako ay generous. No. Ito yung pag-acknowledge that na lahat ng meron ka, ito'y sa Diyos at ibinabalik mo lamang ang para sa Diyos. So ibig sabihin, ikaw ay nagbibigay, ay hindi ka basta nagbibigay, ikaw ay nagbabalik. Pastor, ngayon alam ko ng antay sa pagbabalik. Ano ang proseso? Malakias chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong-buong inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Let's make it clear. This is the process kung paano nagpo-flow ang tithes. Dinadala saan? Sa temple. Kaya nga po, by God's grace, meron tayong kasama sa program natin ang tithes and offering. It is our chance to give back kung ano talaga ang para sa Diyos. Hindi ito, it is our chance na makapagbigay para sa Diyos. Iba po ang offering. Ang tithes is a chance to give back, makapagbalik ng tunay na Kanya. Iba po ito sa process ng helping others dahil merong specific na pagpapala para doon. It is very clear sa verse that tithes is for the temple and for the needs of the temple. Pastor, tinapos na ni Jesus ang batas. Sa church, wala nang batas. Alam mo yun? Alam mo yan, ang daming, hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ang bagay na yan. Ang sabi ng Bible, magbigay na lang daw ng naayon sa puso. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Anong verse yun? For context, yun po ay nasa 2 Corinto chapter 8, chapter 9. Pero hindi ho doon pinag-uusapan ng tithings. Ang pinag-uusapan ng magbigay ng ayon sa puso is all about helping others, pagtulong sa kapwa. Pastor, di ba po wala ng law, hindi na nag-exist ang tithes? Bago pa dumating ang batas kana Moises patungkol sa tithings, si Abraham ay nagtatites na. Ano lang ang pinagkaiba ng binasag na batas kay Moises at ano ang pinagkaiba ng kay Abraham? Ganito kasi yon. Si Abraham ay nagbibigay hindi dahil sa batas. Nagbibigay siya ng kanyang ikasampo bilang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil siya'y pinagpala ng Panginoon, ibinabalik niya ang ikasampung bahagi para sa Panginoon. Now, dahil matindi ang principles, sa book ng Leviticus, tithes is holy. Alam niyo naman noon, si Lord ay sobrang sacred. Amen? Yung pinag-aralan natin, hindi agad tayo nakakalapit sa presence ng Diyos. Matindi kapag binangga natin ang kabanalan ng Diyos. Kaya sa panahon ni Moises, nagkaroon sila ng batas na kailangan na talaga ng tithings. Bakit? Para ma-maintain ang covenant. Para siguradong wala nang lalabag, lagyan na ng batas, i-required na yun sa mga tao. Bakit? Because that is a holy. Mahalaga ang bagay na yun sa Panginoon. Kaya, to maintain the covenant, yun ay kailanang ginawa. Si Abraham ay nagbibigay siya, hindi dahil para sa pagpalain pa siya ni Lord. Nagbibigay siya or nagbabalik siya sa Panginoon kasi alam niya the blessing flow naturally if you give back kung ano ang belong sa Diyos. Ang ginawa ng mga Israelites, conditional blessing. Kailangan mag-tithes para tayo pagpalain. Kaya inalis na yung batas. Ang para sa Panginoon ay ganito. Kaya ka nagbabalik, hindi para pagpalain ka pa ni Lord. Kaya ka nagbabalik kasi pinagpala ka na ni Lord. Amen? That is the purpose of tithes. Tunay naman tinapos na ni Jesus ang batas. Kaya hindi na ito forced law. Dito sa atin, wala nang pakialaman. Wala na ditong pasahan ng payslip. Hoy.
Magkano natanggap mo buong linggo? Wala naman sigurong asheret na kayo ay kinakastigo dyan sa pinto, ano? Magkano natanggap mo buong linggo? Nakatanggap po ako ng 1,000. Kailangan kong makita ang tithes mo'y 100. Wala namang kumakastigo, ano? At wala rin namang batas dito na sinasabi ko na ang hindi magbabalik ng ikapo, hindi na JA1 taal. Sobra naman. Pag ako'y nagagayaw, wag na nga kayong umattend. O umalis na kayo. Dahil pwedeng ang heart ko sumala na. Pero, kung tinuturo ko sa inyo yung principles, kung tinuturo ko sa iyo kung paano dumalo yung pagpapala, kung paano gusto ng Diyos ang bawat isa pagpalain, praise God! We are not under doon na sa force law. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagtatay, hindi ka na member. Tayo ngayon ay under ng grace. Under na tayo ngayon ng biyaya. Condition na ito ng puso natin. Puso over sa anumang mga rituals. Di ka nagbabalik para pagpalain. Nagbibigay ka ng para sa Panginoon dahil alam mo sa sarili mong ikaw ay super blessed na. Ang pagbabalik mo sa Panginoon ay pag-honor mo, pag-acknowledge mo na lahat na meron kay galing sa Diyos. Ito'y pagpapakita mo na meron ka ngayon, yan ay galing sa Diyos. Guys, I want you to understand this. Tithings is wisdom. Ito'y kaalaman. Ito ay revelation. The world will tell you, nako, bigay kayo ng bigay dyan sa simbahan, niloloko lang kayo, walang mangyayari dyan. Nakalimutan nilang basahin ang kabuuan ng ibig sabihin ng tithings. Tumigil na sila doon sa pagbabasang ibalik ang ika-10. Natisod na daon. Nasaktan na daon. Akala'y sila'y mawawalan. Nakalimutang basahin ang mga susunod na pangako. Kaya sa mga tithers, ito'y wisdom, ito'y baon, ito'y revelation. Ano sinabi ng kasunod na verse doon? If you give your tithes, Malakias chapter 3 verse 10, subukin niyo ako sa mga bagay na ito. Kung hindi ko buksan mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi mo sa inyong nasa liwat kanan, yun ang buhos. Kaya if we will assess, tithings is wisdom. Kung ikaw ay businessman, matalino ka mag-invest. At kapag alam mong ganon ang balik, ba't ka matatakot mag-invest? The Lord is saying, subukin niyo ako, test me. At hindi lang ng Diyos pinabuksan ng pintuan, kundi mga bintana ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Ano bang kasabi doon? Sa verse 11 and 12, hindi ko rin hahayaan sa lantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga rin ng sagana ang inyong mga ubasan. Ang ibig sabihin, kung ano man ang meron ka ngayon, po-protection na ng Diyos para mas magdumaloy pa ang matinding blessing. Ano pa sabi ng verse 12? Dahil dito, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Alam mo, iba mga tithers, kahit walang pira, mukhang mayaman. Sabi mo sa'yo, nasa liwat kanan, mukha kang blessed talaga. Alam mo yung, there is something in you na nakikita nila. Na kahit minsan hindi mo rin makita sa sarili mo, nuga mo nga ito. Bakit? It's very clear. Dahil dito sasabihin ng bansa na kayo mapalad. Alam ng mga tao that you are blessed. Ganon ang nagagawa. Sabi nga nung isa kong nakausap Pastor, dati ako masaya ako kapag hindi ako nakakatin ng Sunday service. Masaya ako pag ako sa online lang nanonood. Bakit? Walang tithes. Masaya ako pag sa online lang ako nanonood, walang tithes by God's grace, sinubukan. The word, sabi ng Diyos, subukan. Abay, sinubukan. Siya'y nagtataka noon. Nung hindi siya nagbibigay, lagi nga siyang gipit, lagi nga siya nauubusan. Nung siya'y nagbigay, siya'y nagtataka, same pa rin naman ang kanyang salary, pero by God's grace, siya ngayon ay ayos, siya ngayon ay blessed. Siya'y nagtataka, dapat siya'y kakain ng tanghali, bigla may lalapit sa kanya, ililibre siya ng tanghalian. Siya'y may pupuntahan, bigla meron agad siyang makakasabay. You're getting the point. Hindi natin matatalo ang Diyos sa bigayan.
Oo nga't minsan nadaan na para tayong gipit, pero makikita mo kung paano kayo sinusurvive ng Panginoon. Tithings is wisdom. Hindi ito force law, pero ito'y condition ng puso. Yan nga ang pinakamasakit. Pag ang inilaban mo, ang tithings ngayon, ay kung ano na lamang ang lagay ng iyong puso, ay di kita ang relasyon mo sa Panginoon. Are you getting the point? Mas delikado yan pag sinabi mo kung ano ang lagay ng iyong puso. Why? Because it shows the percentage kung gaano mo kamahal si Lord. Eh sabi ng Diyos, mahalin mo siya ng buong puso. Kaya pag sinabi mong buong puso, eh hindi yan 10, 100% yan. Sabi na Isay, doon na lang ho ako sa hindi masakit sa akin. Tithings is wisdom. Makakasunod ka, madaling magbalik kung alam mong hindi sa'yo. Pinagkatiwalaan ka lang. Palakpakan nga natin si Lord. Number 2. Tapos na tayo sa principles. Ngayon, practical naman tayo. Magpasalamat at huwag magreklamo. Maraming blessing ang taong laging nagpapasalamat. Dahil ang pag sinabi mong ikaw ay blessed, hindi ito patungkol sa kung ano ang meron ka. Kung ano ang gusto mong meron ka. Kung hindi ito'y patungkol sa kung paano mo na-appreciate ang lahat ng meron sa'yo. Para ka nagdadrive ng sasakyan na automatic, acceleration at brake. Yung acceleration, yun ay pagpapasalamat mo sa Panginoon. The more ka nagpapasalamat, the more ka nakaka-move forward. Yung pagrereklamo, preno yun. The more kang reklamo na reklamo, the more kang nabagal. The more kang napipigilan pumunta sa destination. Kung gusto mo ng buhos-buhos na pagpapala, aba, ayusin ang lagay ng iyong puso. Kapag ikaw ay puro reklamo, kahit ilang beses kang buhusan, sasabihin ko sa iyo, magre-reklamo ka pa rin. Bakit? Dahil ang mga taong puro reklamo, lahat ng nakita ay kulang. Sa dami ng tinanggap na pagpapala na galing sa Diyos, ang hinanap pa din ay yung wala. Sa dami ng handa, ang hinanap pa din ay leche plan. Ang hinanap pa din ay yung kanyang paborito. Sayang, walang lechon. Eh, umuwing malungkot. Di pa nakapuntalaan dahil wala naman palang masarap na handa. Eh, kadami nakaprepare. Praise God, kung ikay may trabaho. Nabas-bawasin ang mga concern. Sa dami lagi nakikitang kulang. Paano ka mapupuno kung ang puso mo'y butas? At least merong sasakyan, kahit motor. Amen? At least merong 4 wheels, kahit second hand. Kaysa sakalang ako sasayaw, pag ito'y brand new na, isasabihin ko sa iyo, mahirap dumalo yung pagpapala sa reklamador. At sa realidad na buhay, nakakatamad talaga bigyan. Yung binigyan mo na, isasabihin pa sa iyo, dapat pinera mo na lang. Sabi mo sa nasa kalawan ka na, hindi ikaw yun. Binigyan ka ng cellphone dapat in-iPhone mo na lang. Binibigyan ka na ng blessing, dapat ganito na lang ang iyong binigay. Dapat ganito mo na lang. Ang taong puro complain, naku, napakabilis matrap sa comparison. Sana all may bahay. Ano kang tingin mo sa tinitiran mo, hindi bahay? Sana all may cellphone. Ano kang tingin mo sa cellphone mo? Sana all may bago, ako wala. Dahil kay punong-puno na ng comparison, comparison, na wala na ang peace. Naku, bantay ka na sa lahat. Buti pa, sana all bless. Nakikita ang iba'y bless, hindi niya makita ang kanyang sarili na siya'y bless. Kaya minsan ang gagawin, pipilitin ang kanyang sarili na i-level sa mga nakita ng bless.
Ang problema, yung mga blessed na yon, ay meron talaga silang kakayanan para maging ganon. Ang ginawa mo, pinilit mong maging ganon. Kaya pag dumadating si Judith, kaya pag dumadating na eto na ang bayaran, ikaw ngayon nagigipit. And you question God. Ang hirap maka-flow ng promotion sa mga taong laging hinambing na ang sarili niya sa iba. Yung kasi magaling, yung kasi ang kilala, sila kasi ang nakikita, yung kasi may backer. Yun na may mga ganyan lamang dahil yun lang ang mabait. The more na madami kang sinasabi, the more na nahihirapan dumalo yung pagpapala. At sasabihin ko sa iyo, kapag ikaw ay reklamador, ikaw din ay negatibo. May blessing naman, ang pangit mo pa rin mag-isip. Binigyan ka ng ganito, sasabihin mo, hindi ko naman kaya yung i-maintain. Binigyan ka ng sasakyan, sasabihin mo, salamat, pero paano ang panggas? Ha? Ano ba yan? Binigyan ka ng sasakyan, sasabihin mo, pag ako'y na-aksidente dyan. Laging kaduktong ng taong reklamador, ng taong negatibo. Kaya instead na ma-enjoy ang buhay, palaging stress. Ang taong always complain ng complain. Kita mong itsura niya, lagi yan nakasimangot. Magulo ang buhay. Bakit? Ang focus lagi wala. Tatanungin mo pala wala. Kakausapin mo pala, wala. Kumain ka na. Hindi. Gutom ako. Nako po. Ano ang panlaban sa complain? Contentment. Focus ka sa meron at sapat. Hebrews chapter 13 verse 5, don't love money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. Huwag ibigin ang salapi. Ang sabi ng Panginoon, kung anong meron ka, be satisfied. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Sobrang ganda ng pangako. Sometimes, listen to this, kaya tayo na fall in love sa money kasi nakikita natin ang pera bilang ating security. Kaya minsan, pakiramdam natin laging marami tayong kulang. At pag maraming kulang, ang mindset mo'y, wala na, iniwan na ako ni Lord. Wala na, pinabayaan na ako ni Lord. Pero gusto kitang i-remind sa verse na yan, ang gusto palang maintindihan ng Bible ay ito, huwag kasing pera ang gawin mong basihan ng iyong security. Yan lang ang meron ka, then be satisfied. Paano, pastor, yung kulang? Ano sabi ka ng Diyos? Hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Hindi ka naman iiwanan ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay mas maging matibay ang iyong conviction na kahit feeling mo'y wala ka, ikaw ay puno dahil kasama mo ang Panginoon. Instead of asking God na, Lord, padamihin mo ang pera ko, Lord, turuan mo akong maging kontento. Turuan mo akong maging kontento. Dahil kahit padamihin ang pera mo, kung hindi ka kontento, talo ka. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8, yet true godliness with contentment is itself great wealth. Verse 7, after all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. Pumunta tayo ditong walang dala, at pag tayo nawala dito, wala rin naman tayong dala. Sabi sa verse 8, so, if we have enough food and clothing, let us be content. Taas ang kamay ng merong damit. Taas ang kamay ng nakakakain. Sabi ng Bible, be content. Makontento ka dyan. Thank you, Lord, na agad. Hindi mo ba alam na ang iyong pagpapasalamat ay nagpapamultiply ng blessing? Noong ang Panginoong Hesus ay magpapakain ng 5,000 katao at meron na siya 5 pirasong isda, 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Kinuha, nagpasalamat.
At alam mo ba sa pagpapasalamat mo, ito'y nagre-release ng multiplication? Pag sinabi mong thank you, ibig sabihin, kasunod na nun ang multiplication. Kaya pala sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances. Ipagpasalamat mo sa Diyos or magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At makikita mo, dadaloy ang matinding pagpapala sa iyong buhay. Thank you, Lord, sa buhay ko. Kaysa lagi ng buhay na area. Thank you, Lord, sa panibagong araw. Eto na naman. Thank you, Lord, sa asawa ko. Makikita ko na naman. Nagbubunga nga na naman. Thank you, Lord, sa anak ko. Pagkakagulo. Thank you, Lord, sa school. Ay, walang katapusan. Makikita ko na naman ang teacher ko na hindi naman major subject, pero grabe magpahirap. Singilan na naman. Thank you, Lord, sa trabaho. Ay, makikita ko na naman ang katrabaho kong toxic. Sira na ang mental health ko sa trabaho. Iyan eh. Thank you, Lord, sa negosyo. Dangan lang, may pagod na ako. Thank you, Lord, sa sahod. Wala, dadaan lang to sa akin. Ay, nakatado na. Pagdating nito, ito'y para din eh, pambayad. Ay, kulang pa. Thank you, Lord, sa pagkain. Nako, heto na naman uli ang ulam. Makakapakpak na. Thank you, Lord. Christmas na. Nako, be-bless na naman ang aking mga inaanak pag kilala lang ako pag Pasko. Pag January, nilalampasan ako. Thank you, Lord, sa privilege na makapaglingkod sa iyo. Thank you, Lord, dinala mo ako sa church na ito. Kakainit. Kasasama pa ng ugali. Sabi mo sa nasa luwi kanan, same. Ang Diyos ay natutuwa sa taong nagpapasalamat. Psalm 100 verse 4, enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Pagpasok mo sa presensya niya may pasasalamat, that is kind of worship. Nagpapasalamat ka sa Panginoon, pagsamba mo yan sa Panginoon. Kaya the more na sinasabi mong thank you, Lord, yun ay pagsasabi mo or hudyat sa langit na i-multiply ang lahat ng meron ka. Amen? Last, number 3. Magtanim ay di biro. No? Maghapong yun. Tayo po sa J1 Church, we believe in the principles of pagtatanim at pag-ani. Why? Dahil hindi naman nagbabago ang Diyos sa kanyang salita. Genesis chapter 8 verse 22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ang sabi ng Panginoon, hanggang naririto ang buong daigdig, meron talagang panahon ng pagtatanim at meron talagang panahon ng pag-ani. Ang sowing and reaping or ang pagtatanim at pag-ani, hindi ito idea ng tao. Ito ay principles ni Lord. If we will read the Genesis chapter 8, ito na yung panahon na kung saan panahon ni Noah na umulan ng malakas, nilipon lahat ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi na dadating sa anong uli na magugunaw ang mundong ito nang dahil sa baha. Now,
Ang Diyos ay nagbigay ng principles na ito. Hanggang naririto ang daigdig. Nandito pa ang earth. Nandito pa ang earth. Tanongin mo ngayon nasa kaliwat kanan, nandito pa ang daigdig. Hanggat nandito pa ang lupang ito, ang sabi ng Panginoon, sadyang merong seed time at sadyang merong harvest. Kaya kung gusto mo ng matinding harvest ng pagpapala, ay kailangang maalam kang magtanim. Galatians chapter 6 verse 7, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Hindi mo maloloko ang justice ng Panginoon. Laging magkakaroon ng ani ang lahat ng iyong tanim. To those who understand these principles, hindi ito parusa. Kung hindi, ito ay pagpapakita na lahat ng ginagawa mo ngayon ay you're expecting na darating ang time, aani ka dyan. Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. For God, ang Diyos, is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. Si Lord ay lagi merong binibigay sa ating dalawa. Ano yon? Seed para itanim. Bread para kainin. So ang ibig sabihin pala, lahat ng blessing na dumadating sa iyo ay hindi para ubusin mo lahat yan. Lahat ng dumadating na pagpapala sa iyo, magkasama lagi ang seed at ang bread. Parehas pinoprovide ng Diyos. Para mas maintindihan po natin, ang dumadating sa iyo ngayon ay para ma-provide ang iyong present needs. At meron din diyang allotment para sa seed, para ma-ready ang iyong future needs. Example, kung kailangan mo ng palay sa buwan ng Mayo, hindi ka magtatanim that exact month. Are you getting the point? Dahil kailangan mo ng palay sa May, kailangan mong magtanim in advance. Hindi pwedeng sabihin, sa Mayo na, sabay-sabay na lahat. Kailangan ko ng kanin, kailangan ko maka-harvest ng May. Eh di sa May na din ako magtatanim. Laging meron niyang seed time, merong waiting season, at merong always harvest season. Pag merong dumadating sa iyong pagpapala, sabihin ko sa iyo, taniman mo na para sa future harvest. Laging meron na para sa iyong needs. Dahil kung kukunin mo ito as a whole, wala kang tinatanim na para sa future mo. Way back. Nung kami napasok pa, kasama sa mga tinatanim namin ay ang aming successful life. Kasama sa tinataniman, kung ikay magbo-board exam, yung pang-board. Kasama sa tinataniman, kasama sa everyday na nagbibigay, Lord, ito'y tanim ko para sa sasakyan. Lord, ito'y tanim ko para sa bahay. Lord, ito'y tanim ko para sa future jowa ko na mayaman, mabait, makadiyos, makakalikasan, makataot, makabansa. Are you getting the point? It's all about seed, pagtatanim. Bakit? Because, alam mo, sa tamang panahon, there's always a harvest. Way back, 2018, 2019, hanggang 2023, every time na po tayo napunta sa leadership camp, laging ang deklarasyon natin, Lord, dadami kami. Every time na meron kami maririnig doon sa preacher na sinabi, ang simbahan nyo ay palalaguin ng Panginoon. We always get, tanim. Pupunta na agad kami sa offering box. Tanim. Bigay na agad ng para doon. Parang wala nangyayari. Pero by God's grace, year by year, pinapakita ng Diyos kung paano yung mga tinatanim ay umaani. Ilang leadership camp na kami po inapunta, kami dadalwa, kami tatatlo. We experienced that. Nalakad na po namin sa biyaya ng Panginoon, Alitagtag hanggang Santa Teresita hanggang Taal, hanggang dito sa may Tierra, para lamang makapaghanap ng pan-leadership camp.
mahanap ang leadership camp, bahala na ang pamasahe pa uwi, basta tayo pupunta doon. At ilang beses na akong pumunta sa leadership camp na wala na akong pamasahe pa uwi, and by God's grace, ako na may nakakauwi. May bonus pa. Why? Because the Lord is always providing. And by God's grace, yung mga tanim na yon, yung bawat sinabi, ang dami kayo magmo-multiply. By God's grace, sa biyaya ng Panginoon, ang ating pong mga leadership camp, dati po, pag kami naka-5, pag kami naka-6, praise the Lord, hallelujah. Ngayon, ang pinakamababa, malungkot pa pag naka-25. Why? Dahil may tanim, ibig sabihin, merong ani. Minsan nga palibasa, youth pa kami noon. Napunta doon sa offering box, wala namang nilalagay. May for the sake. By faith, nakadating ang time, makakapaglagay din ako. Aba, nung sumusunod na leadership campaign, nakakapagtanim na nga rin Why? Basta may tanim, may ani. The Lord is always providing bread and seed. Way back, prayer works and prayer meeting. Naku, napakarami po namin experience dyan sa prayer works and prayer meeting. Pupunta ka ng alas 2, mag-start alas 7. Pag kayo'y nakalima sa prayer works, ay napakatindi na. I remember noon, prayer works, kami tatatlo. Si Jilo, si Imbo, at ako. Ako nag-ignite. Si Jilo ang song lead. Kaya kung gusto mong, noon gusto mong ma-discover kung song leader ka, umattend ka ng prayer works. Bakit? Walang available. Bahala na kung sinong malakas ang loob. Si Jilo ang song lead. Pagkatapos kumanta ni Jilo, ako'y pumunta sa kusina. Si Jilo ay umalis. Si Imbo ang preacher. Wala nang kaharap. Paano ka magsasalita noon? Si Imbo na lang mag-isa doon sa harapan. Wala nang tao. Dadalwa ang umattend. Ikaw na yung taga-ignite. Ay di, rambol-rambol na. O, ikaw ang ignite, song lead, opening prayer, word, overall, and so on. Nagsimula sa mga ganong mga pagtatanim ng panalangin. By God's grace, ngayon po sa biyaya ng Diyos, every day meron na po tayong prayer meeting. Ang ating prayer works ay meron na rin tuwing Thursday, meron na rin prayer works ang ating adult tuwing Friday. Imagine that pagtatanim. And I'm so excited. Gusto i-remind sa atin ng Panginoon, kayong laging mga nananalangin. Haharvest at haharvest at haharvest yung panalangin na yan. If we will just read, kung atin titingnan mabuti, lahat ng mga tinanim talaga way back 5 years ago, kung babalikan lang natin, nagmamanifest talaga. Tingnan niyo po ang sunod na verse, 2 Corinthians chapter 9, verse 10. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Ang ibig sabihin, ikaw na nagtatanim sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, He will provide and increase your resources. Ibig sabihin, kung ano ang itinatanim mo, hindi ito mananatiling seed. Ito'y mamumunga. Laging meron talagang pagtatanim. And the Lord is always providing. I-increase ng Diyos ang iyong resources. Imagine ang isang pirasong mangga. Kung yan lahat ay ubusin mo sa manggo tapioca. Hanggang doon na lang ang buhay na. Pero kung alagaan mo yung seed at itatanim mo, after ilang years bago humarvest ang mangga, depende. Meron 2 years, meron 3 years, yung mga maliliit na puno, pero malalaki ang bunga. Now, it doesn't matter kahit gaano ito katagal. Dahil lang sure naman na yung isang seed na naitanim ay 100, even 1,000 ang magiging fruits. There's always a harvest time. Hindi lang ito laging patungo sa, ako'y tanim na ng tanim maniwala ka, aani ang lahat ng iyong itinanim. The Lord will increase your resources.
He will produce a great harvest in you. Sinong nananampalataya doon? Sobrang tagal na. Nung huli ko po itong itinuro, yung patungkol sa taniman, taniman mo ang iyong needs. Eh noon kami, puro kabataan lang eh. High school, college. Kami noon ay very para sa future, para sa aking college life, para sa magandang schedule. Kami taniman ng taniman. Para sa mas malaking simbahan, para sa lupa ng church, laging taniman ng taniman. And by God's grace, umani. Sabi ko bakit ganoon kami wala? Kasi pag naming magtaniman, bakit ganoon kung kailan kami dinala ng Diyos sa maganda-gandang lugar at sinabi ng Panginoon na pinatunayan na sa lahat ng tanim ay merong harvest, bakit ka bumagal? Ang pagdating sa seed time, sabi ko may kaunting tusok may kaunting rebuke sa aking heart Di na kasi dinidiscuss. Why? There's a fear. Nakakatakot magturo pagpatungkol sa ganitong mga bagay because baka sabihin ganito, ganyan, mas marami ang side comment. Pero, yun naman magsaside comment na yun, hindi naman sila naniniwala sa principles. For the sake ng naniniwala, for the sake ng bubuhusan ng pagpapala, teach it, preach it. Why? Kasi papatunayan ng Diyos ang kanyang pangako. Kung mayroong 3 hindi naniniwala at yung pagtitingnan ko, paano yung 97 na naniniwala na deserve pagpalain sa ganong principles? At excited na marinig ang mga ganong principle? Noon, marami kaming needs. Tayo tanim ng tanim. Pero ngayon, nung pinapakita na ng Diyos that God, that He is always providing, bumagal na ang pagtatanim. Kaya ako'y Lord, patawad. Why? Kung hindi ko po nabubuksan ang mga ganitong usapan sa church. Gusto natin ng buhos, then makita dapat natin ang kapangyarihan ng seed. Ang seed ay pwedeng offering mo sa church or pwedeng tanim mo sa tao. Tayo sanay sa ganyan. Tanim ko to sa iyo. Ito, para sa iyo. Bakit? Dahil bawat tanim natin, nag-expect tayo ng ani. Ang bawat pagtatanim ay dapat yan ay merong pananampalataya. Hindi ka lamang basta nagbibigay. Lord, itong itatanim ko ay para po sa promotion ko. Lord, itong itatanim ko ay para po sa pamilya ko. Lord, itong itatanim ko ay para po sa future na trabaho ko. Na Lord, pabor sa akin, walang Sabado, walang Sunday, makakapaglingkod ako sa iyo. Lord, itong tanim kong ito ay para Lord sa aking schedule. Lord, ang tanim ko pong ito ay para Lord God sa aking future. Kaya bago mo bitawan yung seed, kailangan na deklarahan mo yan ng kanyang assignment. Bakit? Ano ang bunga na ine-expect mo dyan? Hindi yung, ano yan? Tanim. Mag-expect ka ng harvest. Lord, ito pong aking tanim na ito, Lord, I'm expecting, Lord, for more harvest. Nakita mo, lagi ka na lamang lakad. Wala ka pang pambiling motor. Ang gagawin mo, tatanungin mo ka church mate mo, magkano pamasahe mo? 50. Lord, ito po, itatanim ko po ito, pamasahe niya pa uwi. At Lord, ito pong tanim na ito ay inuutusan ko, magigi itong sasakyan. That is the power of seed. That is the power of seed. Kailangan ma-release ang seed para patuloy na umani. John chapter 12 verse 24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nauhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Kaya sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, ang binhi mo dyan, itanim mo na. You're getting the point? That is a sign of harvest. Pastor, bakit po pera? Well, noon, mga farmers, maraming mga farmers, ang trading noon ay pagkain. Kung ano ang iyong inani, yun ang pan-trade noon. That's why, ang hinahanap doon, ang pantanim noon,
ay yung iyong mga crops or yung iyong mga pangtanim. Noong dumami ang mga shepherd, ang seed noon ay animals. Dahil marami na mga pastol, ang mga pan-trade noon, baka, kambing, kalapate. Yun ang mga pan-trade, yun ang pantanim. Noong nagkaroon ng mga kings, ang pangtanim noon, ang mga seed ay gold. Yun na ang palitan, yun na ang trading, gold. Sa panahon natin, money na nagpapamove ng system. Money represent your life today. Katumbas siya ng oras mo, lakas mo, at pawis mo. Yan ay katumbas ng buhay mo. Nandyan ang testing. If you will look sa J1 Rosario, by God's grace, ang church nila kaya makapag-accommodate ng 1,200 na katao. Ang playground ng kids, sinlaki ng church natin. Tunay, playground pa lang yun ng kids. Sa loob ng kailang facility, naka-aircon. Iba pa doon ang kids room. Iba pa doon ang sa side ay meron sila pang kapihan para sa mga A-group leaders. Iba pa doon ang mga malawak na parking. But you know what? J1 Rosario ay nag-start lamang din sa maliit na place. And they always believe in the principles of pagtatanim at pag-ani. Sa hindi ko makakalimutan testimony ni Rebito doon dahil wala akong pantanim, kaya ang kanyang ginawa ay belt. No, mayroon. Belt na. Itinanim na doon sa ka-churchmate na pagarni ganyan. Itinanim na. For the sake. And then, by God's grace, kahit gaano kalawang kailang parking, kulang pa din. Grabe ang pagbuhos ng pananampalataya. At alam nyo kung saan ako excited? Tayo ay naniniwala din sa principles ng pagtatanim at pag-ani. Dahil yun ang sabi, it's all about pananampalataya. Luke chapter 6, verse 38, give and you will receive. Your gift will return to you. Grabe to, may pangako. In full press down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Pastor, ikaw na magtatanim ngayong oras na ito, maniwala ka. Bubuksan ng Diyos ang durong awan ng langit at ibubuo sa iyo masaganang pagpapala. It's all about faith. Diyan papasok yung sinabi ng Bible, yung ating pinaglalaban. It's all about lagay ng ating puso. Kaya ngayon pa ikay magtatanim, huwag ka na kasi mangot. You giving back your pagtatanim sa Panginoon. Pag may nakitang camera, okay ka lang? Okay lang. Ang gusto ng Panginoon, tayo mananampalataya. Ang ating seed ay merong assignment. At sino ang excited itong umani at pag-anihin ng Panginoon? Guys, maybe sa inyo, parang ito'y bago nyo lang narinig. Pasensya na, ngayon ko lang uli na ituro. Pero by God's grace, we are doing this. Ilang taon na. At sasabihin ko sa iyo, itong nakikita natin, ito'y purong biyaya ng Panginoon na may kasamang pagtatanim. Every time na meron tayong naririnig na para sa atin yon, meron deklarasyon na para sa atin, Lord, it is a power of seed. Ito'y pagtatanim ko, Lord, tinataniman ko po ang mga bagay na ito. Kaya ngayong oras na ito, sino pong excited sa gagawin ng Panginoon? Now, dahil tayo ay overtime na, pagsasabay-sabayin na natin. Amen? Sisimulan natin, wala na tayong tithes mamaya. Anuhan na po natin ang tithes din natin ngayon. Kindly prepare the offering box. It's all about by faith. Like what I said, tithing is not a forced law. Hindi ito. It's all about grace. It's all about, Lord, I acknowledge you that you are my source. It's not about generosity. Lord, ito po, Lord God, ay pagbabalik ng tunay na para sa iyo.
Now, meron yan two types. Pwedeng ang offering mo ay sa tao. You will go to someone today, meron ka nakikita ngayon, to someone na gusto mong taniman. Pastor, pag any amount, wala tayo sa percentage, wala tayo sa ano. If you know in your heart na, Lord, itong taon to talaga, Lord, gusto ko tong taniman, at Lord, itong tanim na ito para doon. Or pwede naman that is a offering to the church. Hawak mo ang iyong sobre, kasama dyan ang iyong tithes, kasama dyan ang iyong offering, kasama doon, Lord, after the tithes, ito na, Lord, ito Lord God ay aking seed para Lord God sa aming future bahay. Lord, ito Lord God ay aking seed para sa aming future na sasakyan. Lord, ito Lord God ay aking seed para sa salvation ng aking family. Lord, ito Lord God ay aking seed para sa aking board exam. Lord, ito Lord God ay aking seed para sa aking future na trabaho. Lord, ito Lord God ay aking future seed para sa pambayad sa utang. Lord, ito Lord God ay aking future seed. Ito Lord God ay aking seed, future harvest para ma-born again ang aking family. Lord, ito po Lord God ay tanim ko. And Lord, I command, ito yon, we live by faith. Pananampalataya ay inaasahan mo or naniniwala ka na mangyayari ang mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya kay nananampalataya ngayon na alam mo ngayon sa iyong sarili na dadating ang time, Lord, kinukuman ko itong seed na ito ngayong oras na ito. Bubunga ka ng marami, bubunga ka ng higit. Amen? Sabi mo sa iyo nasa kalawat kanan, huwag ka malungkot. Ayusin ang lagay ng iyong puso. Lord, ang iyong pong salita ngayong oras na ito, You, our God, is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. Lord, ngayong oras pong ito, kami po'y nananampalataya na lahat ng meron sa amin ngayong oras na ito ay nanggagaling sa iyo at galing lamang sa iyo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, ngayong oras pong ito, Lord God, kami po, Lord God, ay nananampalataya. May you please stand right now? Ikaw ay tumayo ngayong oras na ito. Kung kailangan mo ng asawa, Lord, ito'y tanim. Pampakasal. Lord, ito'y tanim. Para sa aming future bahay. Lord, ito'y tanim. Para sa aming sasakyan. Lord, ito'y tanim. You know what? By God's grace, when I look sa kung paano ako pinagpapala ng Diyos, nagbubunga talaga. Nagbubunga talaga kung paano ang inyong pong lingkod ay pinagpapala ng Panginoon. Come on, sing that song. The Lord promised, oh He promised. Hawakan mo ngayon ang iyong pangtanim. Lord, it is for the future harvest. Lord, I pray. Sino dito nananampalataya na kapag ang seed ay naibaba na, yang gahong tao ay lupa. Saan gawa ang tao? Saan gawa ang tao? Paano kinirate ng Diyos ang tao? Sa alabok. Patunayan mo, kuskusin mo yung katabi mo. May lupa dyan. May lupa dyan. Kaya ngayong oras na ito, tayo'y nananampalataya. Mas pinagpapala ang taong nagbibigay.
If you are in doubt, kung ikaw ay in doubt dun sa bagay na yon, ipatama mo muna kay Lord ang iyong puso. Dahil sayang, it's all about faith, it's all about believing. Laging meron niyang harvest. Come on, close your eyes. Lord, ngayong oras pong ito, today, Panginoon, ibabalik namin ang tunay na para sa iyo. Hindi ito galing by a force law. Kung hindi ito, Lord God, ito'y galing from our hearts, Panginoon, na kami po'y nananampalataya at kami po'y naniniwala that you are our source at ibinabalik lamang po namin ang tunay na para sa iyo. At Lord, I pray, sige, bibigyan kita ng chance, ipag-pray mo ngayon yung seed na meron ka. He promised to supply my need. The blessed is the who feeds Lord, I pray sa iyo pong salita, once na ang seed ay nabitawan at ito'y mamatay, ito po ay aani ng sagana. That's why, God, I pray, we are on the right place. Lord, kami po ay nasa tamang lugar. Lord, we pray, kami po ay nasa tamang principles ng aming pagtatanim. That's why, God, we are expecting for harvest. Lord, salamat po as we give back kung ano ang deserve mo at sa power ng aming seed. Salamat po. Lahat ng bagay pong ito ay sineselyuhan namin with your most precious and powerful blood. Sa iyo po ang pinakamataas na paborit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Sige po, pwede po tayo Oh, magtanim. He promised to supply my need. Blessed is the man who fears the Lord. In His word, in His Lord, binabalik po namin ang para sa iyo. At Lord, ito pong seed na ito ay para sa aming future family. Para ito, Lord God, sa aming needs. Para ito, Lord God, sa lahat ng mga kailangan namin sa buhay. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. The Lord promised. Come on, declare the song. The Lord promised. What? Oh, He promised Come on, declare. to supply my need. Come on, declare that. The Lord promised. The Lord declare. promised. Oh, He He promised promised. Declare. to supply my need. Come on, just raise your hand ngayon and just sing that The song. Lord promised. The Lord promised. Declare. Oh, He promised to supply my need. Ngayon, harapan mo yung katabi mo. Ganyanan mo ng blessing. The Dali. Lord Promise. Declare. The Lord promised. Come on, declare. Oh, He promised to supply my need. Oh, yung kabila naman. Declare. The Lord promised. The Lord promised. What? Oh, He promised to supply my needs. Lord, dumating na po ang seed time. At Lord, sa bawat tanim, kami po'y nag-expect ng great harvest. Amen. Great harvest. J1 Tal, raise your hand. The Lord will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. In all ways, at all times, pagpapalain ka ng Panginoon. Lord, kami po'y nananampalataya, magbubukas ka ng pintuan. Lord, I pray, dadalhin mo kami sa isang lugar na kung saan ang bawat isa po'y aani ng matindi. At lahat ng bagay pong ito ay sineselyuhan po namin with your most precious and powerful blood. Sa iyo po lahat ng pinakamataas na paborit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen.
Praise God. Ngayon po, dadako tayo sa ating Holy Communion. Let's pray for our bread and juice. Panginoon, sa pagpartake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest po ang totoong essence nito. Sa iyo po ang pinakamataas na paporit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Anyway, bibilis lang ko na. Habang po nagdi-distribute, mamaya pong alauna ay meron pong gathering or ano bang meron sa AP. So sa lahat po ng mga anointed professional, kayo po ay iniimbitahan po namin mamaya pong 1 p.m. dito po sa church. Yan, praise God. Ang sa adult na Christmas party ay December 26. Tama po? Friday. Yan. Sige po, lahat po na meron na, tayo po ay tumayo.